Okay, pag-usapan natin 'to. Kailan ba nagiging, mas matimbang yung technicality, yung tamang proseso, kaysa dun sa parang kitang-kita ng ebidensya, lalo na sa kaso ng droga? Naisip mo na ba bakit yung nahatulan na sa dalawang korte, absuelto pa rin sa Korte Suprema? Dahil lang may, sablay sa prosedyo yung mga pulis? Tama. Yan yung magandang tanong. At yan mismo yung titignan natin ngayon. Sige, hihimayin natin itong desisyon sa kaso ni na Corazon at Jefferson Nazareno. Talagang pinapakita rito kung gaano kahalaga no, yung bawat hakbang sa batas. Ang pag-uusapan natin, syempre, galing mismo sa official na desisyon ng Korte Suprema. Oo, ang layunin natin tignan kung bakit nga ba kahit na sabihin nating nahuli sila sa buy-bust tapos guilty na sa RTC at sa CA, bakit binaliktad pa ng Korte Suprema? Ano yung sinasabi nito tungkol dun sa mga patakaran sa RA 9165, yung Dangerous Drugs Act? Okay, sige puntahan natin yung mga detalye. Yung mga akusado rito mag-ina, si Corazon Cora Nazareno at si Jefferson Toto Nazareno. Ang kaso, illegal na pagbebenta raw ng droga, Section 5 ng RA 9165. Nangyayari to September 8, 2008 pa sa Muntinlupa. Yung kwento ng prosecution parang standard na buy-bust. May pulis si PO3 Bornilla, nagpanggap na buyer. Bibili raw ng 300 pesos na shabu kay Toto. Okay. Tapos kinuha daw ni Toto yung P300 marked money, lumapit sa nanay niyang si Cora na nasa tindahan yata sa tapat. Tapos si Cora may kinuha raw sa blusa niya, binigay kay Toto, tapos inabot ni Toto sa pulis. Pagkaabot, signal, aresto na. So in flagrante delicto, kumbaga, nahuli sa akto. Oo, yun ang sabi. At yung P300 marked money, nakuha raw pil Cora. Tapos yung ebidensya, isang maliit na sachet, 0.01 gram lang, pero nag-positive sa shabu. Dinala sila sa station. Siyempre, may version din ng depensa, di ba? Meron! Simple lang, denial. Sabi nila hindi totoo, si Toto raw pinasok lang sa bahay nila. Si Cora naman, basta na lang daw dinampot sa daan. Tapos dinala daw sila sa estasyon para umano, makipag-areglo. May testigo pa nga sila si Ronalie Frias na sumuporta dito. Pero sa mga naunang korte, hindi ito pinaniwalaan. Yung RTC ng Muntinlupa Branch 204, naniwala sa pulis. Hatol? Guilty. Grabe, yung hatol? Oo, life imprisonment tapos 500,000 pesos multa bawat isa. Tapos umakyat sa Court of Appeals. Pero kinatigan lang din ng CA yung RTC. Sabi ng CA, parang may substantial compliance naman daw sa Section 21 at buo pa rin daw yung integrity ng ebidensya. Dito na pumasok yung Korte Suprema. Yung tanong, tama ba yung CA? Napatunayan ba talaga beyond reasonable doubt yung kaso? Ang daming tanong doon sa proseso, lalo na sa pag-handle ng ebidensya. Di ba? Exactly. At dito nga, nagkatalo. Sa kasong People versus Corazon Nazareno and Jefferson Nazareno, GR number 231875, July 29, 2019, binaliktad ng Korte Suprema. Acquitted sila. Pinalaya. Wow! Ano yung pinakadahilan? Yung pinakaugat talaga, hindi nasunod yung Section 21 ng RA 9165. Ito yung requirement sa physical inventory at pagkuha ng litrato ng droga. Yung tatlong testigo? Oo, yun mismo. Kailangan kasi pagkakumpiska, inventaryo at picturean agad yan sa harap ng una, akusado o abogado. Nya. Pangalawa, taga-media. Pangatlo, taga-DOJ. At pang-apat, isang elected public official. Dapat andun silang lahat. Okay. So ano yung nangyari dito sa kaso nila? Dito, yung crucial Mismang yung pulis na testigo, si PO3 Villarreal, umamin na nung ginawa yung inventaryo, hindi sa crime scene kundi sa police station na, wala daw taga-media at taga-DOJ. Nako, dalawa agad ang wala. Oo, at sobrang importante niyan. Sabi nga ng Korte Suprema, halimbawa sa kaso ng People versus Lim, hindi lang requirement yan basta-basta. Nandyan daw yung tatlong testigo na yan para maging insulation, parang proteksyon, laban sa posibleng pagtatanim ng ebidensya ng mga pulis. Sila yung magpapatunay na totoo yung nakuha, hindi gawa-gawa lang.
Pero 'di ba may sinasabi ring saving clause yung Section 21 na parang okay lang kahit hindi masunod lahat basta may justifiable ground o magandang dahilan at na-preserve naman daw yung integrity ng ebidensya? Pwede ba yun dito? Meron ngang saving clause, pero hindi yun umubra rito. Bakit? Kasi hindi man lang daw sinubukan ng prosecution na ipaliwanag kung bakit wala yung media at DOJ rep. Hindi pwedeng, basta i-assume na lang na mahirap hanapin or something. Kailangan patunayan nila na may valid na dahilan at nag-effort sila sumunod. Gets ko. So dahil hindi nila na-explain yon. Oo, dahil sa paglabag na to, sabi ng Korte Suprema, sira na yung tinatawag na chain of custody. Yung parang tuloy-tuloy na dokumentasyon at pag-iingat ng ebidensya mula pagkakuha hanggang sa korte. Okay. So dahil sira na yon, hindi na sigurado yung korte kung yung drogang pinresenta sa trial, yung corpus delicti, yun nga ba talaga yung nakuha sa mag-inang Nazareno. Nawala na rin yung presumption of regularity sa ginawa ng mga pulis. Yung akala na laging tama ang ginagawa nila. Kahit na sabihin pang valid yung pag-aresto kasi by bust? Oo, kahit pa valid yung warrantless arrest kasi in flagrante delicto nga. At kahit pa sabihin, nag-waive na sila ng objection sa arrest nila dahil hindi sila umangal bago mag-arraignment. Sabi ng korte, yung legality ng arrest, iba yun sa admissibility ng ebidensya. Yung ebidensya, yung droga mismo, dapat malinis ang pagkuha at pag-handle ayon sa Section 21. Kung hindi, hindi pwedeng gamitin para ma-convict. Grabe! Ang linaw ng paliwanag. So, ang alal dito parang sinasabi ng Korte Suprema na yung proseso, yung batas, nandyan yan para protektahan lahat, di ba? Hindi pwedeng daanin sa mukhang guilty naman. Tama, napaka-importante ng due process. Kaya ito yung tanong para sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sa tingin ninyo, dapat ba talagang ganito ka-istrikto ang batas sa proseso? Kahit na parang ang linaw na nung testimonyo ng pulis na may bentahan talagang nangyari, o tama lang itong ginawa ng Korte Suprema para masiguradong protektado ang karapatan ng bawat isa laban sa posibleng pagkakamali o, alam mo yun, pang-aabuso. Ano kaya ang saloobin ninyo dito? Gaano ba kahalaga yung bawat pirma, bawat litrato, bawat testigong yan sa giyera kontra droga? Mag-iwan kayo ng komento sa baba. At kung nagustuhan nyo itong usapan natin, paki-favorite na rin. At syempre, para sa mas marami pang ganitong paghimay sa mga usaping legal at iba pang kaalamang makabuluhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel hanggang sa susunod na pagbubusisi.